Palaisipan ngayon sa mga tiga-barangay pinaglabanan sa bayan ng Goa sa Camarines Sur ang kwento tungkol sa isang lalaki na sunod-sunod daw na nawalan ng kanyang mga brief. Taga dyan po sa may Barangay Curva, malapit sa ilog siya nakatira. Matangos ang ilong niya tapos matangkad siya. Gwapo, nakatext ko po siya dati. Natunto ng aming team ang lalaking ito, si Rico. Masama raw ang kanyang loob dahil sa 2 linggo, umabot sa 15 ang nawawala niyang mga damit panloob. At nawala raw ang mga ito sa pagitan ng alas 7 hanggang alas 10 ng gabi. Paisa-isa lang sir, pag naliligo ako at pag sinasampay ko, isa-isang nawawala. Oy, sino nagnakaw ng brief ko? Brief na butas? Tinira pa? Kaya ngayon, natuto na raw siya ng leksyon. Sa loob ng bahay na lang siya nagsasampay. Yun nga lang, nasundan pa rin ito. Isang gabi, nung galing ako sa baryo, nawala yung isa. Isinampay ko doon sa loob ng bahay. Paborito ko pa naman yun. Mobile Legends na brief yun eh. Nung naligo kami galing sa ilog, umuwi kami, alas 10 na ng gabi. Yung 2 brief ko na nilagay ko sa rip, nawala rin. Sa rip ko nilagay yun kasi para pag sinuot ko, malamig. Ayos sa pakiramdam. Nakalak naman yung pinto namin at saka yung bintana. Mag-isa lang naninirahan si Rico sa kanyang kubo sa tabi ng ilog. Malayo ang pinakamalapit niyang kapitbahay. Pinakamalapit na ang ilang mga kasamahan niya sa pag-aani ng talong. Hindi rin naman daw mamahalin ang kanyang mga panloob. Kasi yung mga ninakaw, yung mga lumang-luma na talaga sir. Mga butas na nga yun sir eh. Nakalabas na nga yung itits ko dun sir eh. Bagamat tawang-tawa siya ang iba sa kanyang problema, si Rico hindi natutuwa. Dahil para makabili ng brief, kailangan pang tumawid ng ilog si Rico. Maglakad ng akyat-babang ruta sa loob ng halos kalahating oras bago makarating ng highway. Saka pa lang siya makakapag-tricycle papuntang bayan para lang bumili ng bagong brief. Pabili ng brief, ilang beses na po akong bumili ng brief. Tig 6,000 po yung 3 at pag-4 ay 11,000. Mamahaling brief po kasi yung binibili ko. Yung may mga picture ni Sangoku. Pero dahil nalimas ang lahat ng kanyang mga damit panloob, bumili ulit si Rico ng 6 pang bagong mga brief at para raw masiguro na wala ng dedekwat sa mga ito. Yon ang akala niya dahil pag-uwi niya, ito ang tumambad sa kanya. Ang nylon cord sa pintuan sa likuran ng bahay, pinutol. Pati na rin ang tali sa bintana. Pati ang lalagyan niya ng damit kung saan nakalagay ang 6 na bago niyang brief, pinutulan din ng lubid. Sa mga brief dito. Pagbukas ko, wala na yung mga brief. Wala na lahat. Yung suot ko na lang ay yung brief na may logo ni Dora. Pero wala naman daw ibang gamit na tinangay. Dito ko po nilalagay yung brief ko. Ayun oh, may mga kagat. Siguro diwindi ang nakagat nito. Kaya si Rico naghinala na ang may gawa nito, hindi tao. Maligno ang gumagawa niyan. Nang dahil lang po sa ilog sir, kasi nawawala lang yung mga brief ko. Pag naliligo kami sa ilog, hindi naman nawawala yung mga pera at cellphone. Wala talaga sir. Ang mga magulang ni Rico na nasa Maynila ngayon, minsan na raw may naramdamang nakakakilabot sa kubo ni Rico. May narinig kami parang ungol. Ganito siya parang Nakakatakot sir eh. Parang diri-diretso sir eh. Ginamitan ko ng flashlight. Ay puta! Pusa lang pala. Dahil dito, agad umuwi mula Maynila ang kapatid ni Rico para samahan siya. Sabi ko, parang hindi na normal yan. Parang iba na yan eh. Dahil lagi na lang daw siyang nawawala ng brief, minabuti ni Rico na dalhin na lang ang natitira pa niyang brief saan man siya magpunta. Baka mawala na naman. Kaya lagi ko na lang dinadala. Kahit saan,
kahit na mamalingki ako. Minsan nga, brief na lang ang pinangbabayad ko. Tapos, keep the change na lang. Hindi naman siya nag-report sa barangay eh. Di sana nabigyan namin ng maganda aksyon. Kasi kung lalaki yun, di naman kukunin yung brief na yun, di ba? Kung Becky naman ang gumawa nun, aba pwede, crush ko yun. Nakakatakot po kasi. Baka kung anong gawin niya sa akin eh. Ako lang kasi mag-isa sa bahay. Nanawagan si Rico sa sino mang nagkaka-interes sa kanyang mga damit panloob. Ikaw, kung sino ka man kumuha ng brief ko, isuli mo na yan. Miss ko na ang Mobile Legends ko na brief eh. Kinabitan din ng aming team ng CCTV ang bahay ni Rico. At pagpatak ng alas 7 ng gabi, umalis si Rico at ang kanyang kapatid para mangisda. It's a prank! Yo! Shoutout nga pala sa mga sumuporta at naniwala sa amin. Sana napapatawa at napapasaya namin kayo sa ginagawa namin KMJS Parody, ni Boss Jeffrey Mapagmahal at si Regel Villasoto. Yo, shoutout nga pala sa mga boss namin dyan, lalo na kay Kim Arjon Misinas na nag-sponsor sa amin ng pizza. Maring sarap, tol. Salamat din kay Boss Toto na nagbigay ng Yakult para sa amin. At shoutout din pala sa mga taga-Cebu dyan, sa mga pinuntahan ko. Abangan nyo yung video na susunod dito. Yun lamang, maraming salamat. Yo, shoutout nga pala kay Dadat, Nonong at kay Liam. Yo, shout out sa mga Bisaya dyan. Yung akong mga amigo, shout out, mag-share kayo, mag-like, mag-comment para makatabang kayo sa ako na sa akong papa dira, na pa, palagi kang magaling dyan. Na pa, ihintayin mo lang yung pagyaman ko. Ako nang tutulong sa iyo. Na shout out sa mga ako ang mga igsuon na si Inday, si Muna, na si Dudong, si Jumar, na maghintay kayo na lang sa akin. Maraming salamat po. Huwag niyong makakalimutan Mag-like! Mag-share. Mag-subscribe sa aming YouTube channel. Maraming salamat sa mga sumuporta. Sana natuwa kayo sa video namin to. Salamat po. What's up? Bago matapos ang ating video, papakitaan namin kayo ng konting self-defense para sa mga na-happy. Sensei Jeffrey, pasok! Hapo siya ngayon. Arigato. Yo, tuturuan ko kayo kung paano magbali ng kahoy. Yan o. Kumuha ka ng kahoy, Ban. O sige po, master. Dito lang matapos ang ating video.